92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, welcome na! It's H2H time. I-share nyo na nga po ng i-share ang ating live streaming. Go, go, go! Wednesday na, kalagitnaan na ng linggo. Ay, kapag kaganyan, yung iba ay parang pagod na, pero yung iba ay parang gustong-gusto pa. Sige, ano nga ba ang mga hinahamon sa'yo ng buhay ngayon? Sana po'y enjoy na enjoy. Wag lang naman yung mga sobrang mga bibigat na mga problema na kailangang harapin din naman ng seryoso. Diba? Hindi naman puro patawa-tawa, paloko-loko lang tayo sa mga problema. Oo, ganoon. Hindi ha. Seryosohin. Pero sabi nga wag kang tumambay dyan. Relax lang. Hinga ng malalim, magpahinga, and then, laban ulit. Parang yung mga Olympians natin, parang yung mga, diba, yung mga Filipino contingent natin, natuloy-tuloy lang ang laban. Merong nananalo, merong natatalo, may umaabante, merong natigil na ang kanilang kampanya para sa pagbibigay ng medalya para sa Pilipinas, pero pasasaan pa. Bukas lang. Pagkatapos nga lang ng laban diba, inspired talaga wala talagang mas malakas ang kalaban, kumbaga ganoon. Ganoon tayo. Hindi naman laging panalo, pero hindi rin laging talo. Ganyan po sa buhay. Pero sana ang wag tayong matatalo, yung mga simpleng mga request na nga lang, hindi pa mapagbigyan katulad ng pag-share ng ating live stream. Yun naman pala ang pupuntahan ni Kuya Poy. Kaya i-share nyo na nga po ng i-share ang ating live streaming for today. At huwag kalilimutan, para sa inyong mga mag-share, meron naghihintay na 250 pesos na cash prize para sa ating Pamigay Wednesday. Sarap. Nag-share lang, tapos nag-comment lang, nagbigay ng komento ng kuro-kuro, o kaya nagbigay payo din sa ating mga kausap para sa H2H Confessions at sa iba pa. Pwedeng doon din sa Dear Kuya Poy story natin. O sumagot sa love question of the day. Ganun lang, pwede magka 250 pesos na cash? Aba, sige na, ikasa mo na yan. Kasa mo na kapatid ha. Huwag ka na masyadong magdalawang isip dyan. Kaya naman sa ngayon, isang mabilisang pagbate sa maraming mga nakikinig, mga nanonood. Sa inyo po mga nakikinig sa 92.3 sa radyo, sa Metro and Mega Manila. Isang pagpupugay po. Thank you mga kapatid. Sa inyong mga nasa sasakyan, sa inyong mga nasa tindahan, ganun din sa mga nasa kainan na busy ngayon. Pero kami po ang ginagawang background. Ang sweet nyo naman mga ate, mga kuya. Kaya lalong sumasarap ang inyong mga inihahain. Sa mga karinderya na mga nakatutok sa atin, thank you so very much po ha. Balita ko, lalong dumadami ang mga nagiging parokyano kapag ka nakikinig sa 92.3. Lalo na kapag ka ganitong tanghali. Talaga? Lalong sumasarap yung mga lalong sumasarap yung pagkain. Seryoso? Kasi yung iba nga walang kinulang nga sa alat, kinulang sa tamis yung mga inihain. Pero dahil daw sa mga tamis at sa alat at sa anghang, minsan ng ating mga kwento, sumasarap na rin, Kuya Poy. Sumasarap na rin. Kaya ganoon. Sige, ilakas lamang po ang inyong mga radyo ha. At ganoon din sa mga nasa live stream naman natin. Go, go, go! Ayan, i-follow nyo na nga po kami ha sa mga social media platforms. Sa YouTube channel, sa FB, Instagram, TikTok, Threads, at syempre sa X. Hanapin lamang po ang @Radyo 5 True FM. Samantala, umpisa na nga po natin ang ating pagtatapat ngayong tanghaling tapat dahil itong si Joseph ng Malabon, meron ho talagang gustong ipagtapat sa atin namumroblema siya. Kaya wag na natin
natin patagalin pa sa oras nating 22 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Heto na ang ating H2H Confessions. Guwapings naman daw itong si Joseph. Pero kahit pogi raw siya, ay aminado siya mismo ang sumasabotahe sa kanyang sariling love life. Yan ay dahil sa mala-red flag niyang pagiging overthinker. Kahit wala palang jowa, o kahit wala pa kasi ang hanap nitong si Joseph, ay hindi kasi nito maiwasan na maging advanced masyado mag-isip. Pagdating daw sa usapin ng pagkakaroon ng pamilya at kung mabibigyan niya ba ng maayos na buhay ang kanyang soon-to-be na bubuin na family, ay nako, saka overthink tuloy nitong si Joseph, ang kanyang edad ay wala na sa kalendaryo, wala pa rin siyang matinong karelasyon. Nako. Joseph ng Malabon, 32 years old. Kalalabas lang naman pala, fresh na fresh. Kalalabas sa kalendaryo. Ayan, Joseph, magandang tanghali sa'yo, pare. Hello po, Kuya Poy. Ayan, naku. Madali po. Oh. Hindi po Joseph po, pangalan ko, Darwin po. Darwin. Yes, sige. Sige, si Darwin. Alam mo, sa boses pa lang, gwapong-gwapo na ako sa boses mo pa lang, Darwin. Ayan, 32 years old. Meron ka bang trabaho naman? Ito po, sa garment po. Alam mo, Darwin, sabi mo kasi dito, gwapings ka naman. Sa'yo ba nang galing ito? O chismis lang dyan sa inyo? Ano naman po, siguro mga katulad lang po ko kay Sir Lord de Vera po. Ayan. Sir Lourdes de Vera. Ang datingan. Okay. Opo. Ayan, okay. Gwapings, merong dating. Pero bakit mo naman sinasabotahe yung sarili mong love life, Joseph naman? Ano ka ba? Darwin po. Ay, Darwin. Sige, palitan na nga natin ito. Ayan, si Darwin. Okay. Darwin, wala kang karelasyon ngayon. Actually po, nagsimula lang to nung nagkaroon po ako ng girlfriend dati, pero short-lived po. Sandali. Short-lived yung relationship o short-lived yung nakarelasyon mo? Linawin natin yan, ha? Short-lived na nakarelasyon. Ayun, yung gaano katagal lang ang naging girlfriend mo, ha, Darwin? 1 week. Ang bilis naman. Kailan nangyari to? Ano po kasi, nagsimula lang yan sa isang arcade doon sa mall. Sa arcade. Anong laro doon ang kinakalikot mo nung makilala mo itong girl? Po. Sa video games. Ano namang ginagawa niya? Paano kayo nagkakilala? Ano po? Kilala po kasi nung girl, yung kuya, yung step brother ko po. Na madalas po tumatambay doon. And then, ayun na. Nag-umpisa magkwentuhan, nag-umpisa na manlibre. Lumabas ba kayo? Yes. No. Okay, lumabas kayo, tapos naging kayo. Gaano kabilis na niligawan mo? Siguro mga 2 days. 2 days, oo 2 na. 2 days po. Pero, nga lang, parang talagang ang datingan, parang 1 linggong pag-ibig, ano? Opo. Kasi nalaman ko lang po na kaya lang po niya ako sinagot is because to sa pera. Uy, bakit? Yes po. Kasi bill mo ko eh. Bill mo ko nun, bill mo ko niyan. Yun po. Bakit wala bang hanap buhay yung naging girlfriend mo noon? Wala po eh. Tambay din eh. Baka naman nung panahon lang na yun. Ngayon, kumusta ba? Nakikita mo pa? Sa ngayon, nagkakaroon na po ako, dahil na po nung overthinker pa rin. Okay. Ikaw naman baka natutuwa ka lang dyan sa term na overthinker. Ikaw ba ay laging nagtitingin-tingin sa Facebook, yan, sa mga social media? Hindi naman po. Kasi at 32 years old, siguro baka yung iba ay naaaliw lang sa mga term na ginagamit ngayon ng mga tao na nag-overthink ako. Kasi I personally don't remember na ginagamit namin yan nung
nung mga panahon na ganyang edad ko. Overthinker, hindi. Parang ang ginagamit noon parang nai-stress ako. Na-overwhelm ako sa mga bagay-bagay. Pero yung pag-overthink, ngayon, gamit na gamit. Okay? Baka naman naaaliw ka lang dyan sa term na overthinker. Pero sa totoo lang, ikaw naman ay masyadong pihikan. Masyado ka ring mapili at lahat na lang ng babae. Hindi naman po ako sa mapihikan. Siguro, nagkakaroon lang po ako ng anxiety. Kasi sabi mo, doon sa 1 linggo na naging mag-on kayo, sabi mo na 5 days nga lang kasi 2 days ka nanligaw, tapos 5 days naging kayo, tama? Opo. Nalaman mo na agad na siya ay bilmoko. Ano ba yung mga pinabili sa'yo? Yung mga lang, yung mga, ano ba sasabihin? Yung mga gamit. Oo mga gamit na pambabae. Oo nga. Anong gamit na pambabae? Mga pang-accessories. Baka ilang beses, araw-araw halos, dun sa 5 araw na naging mag-on kayo, ganun ang ginagawa niya? Yes po. Aba, ano yung mga gamit na yan? Lipstick, lip gloss, lip tint, ganun. Exactly po. Nag-umpisa pa lang tayo sa labi pa lang yung ginagamit. Yung mga blush on, ganyan, pinabili niya rin sa'yo yun? Damit, Opo. Pinabili sa'yo? Yes po. Ganun. So, mga nakamagkano ka doon sa, in a span of 5 days na nakarelasyon mo yung babaeng yan? Kung mga 5 digit. 5 digit. Banggitin mo na kung magkano. Ikaw naman. Pahuhulaan mo pa sa amin. Yung mga span of ng 11,000. 11,000? 5 days? 11,000 ang ginastos mo? Ano yung pinakamahal na pinabili nung babae? Yung damit brand new Oo nga. Syempre, damit yung brand new dapat. Di ba? Sa mga ukay-ukay, pwede. Hindi rin siya pwede naman sa ukay-ukay. So, gusto niya yung talagang bagong-bago. Opo. Baka naman underwear. Hindi naman pwede kahit sa ukay. Hindi naman siguro susuot ng kahit sino yan. Hindi hindi. Di ba? Brand new. Sige. Okay, bukod sa kanya, meron ka pa bang mga ibang mga nakarelasyon? Wala na po. Wala pa. Ever? Wala po. Oh. Siguro meron po akong crush. Oh. Ngayon. Sinong crush crush mo? po ako ngayon. Pero napapangunahan po kasi, hindi po sa naging overthink. Nagkakaroon lang po ako ng anxiety. Anxiety naman ang gagamitin Totoo natin po, ngayon. meron po kasi akong anxiety kasi naalala ko po kasi yung kung if ever ba na matulad pa ako sa stepfather ko na mayapa po ko sa kanya. Kasi sa tuwing na kapag kaya ko bang gawin yung bagay na ginagawa sa akin ng stepfather ko noon. Yung tinatanong ko sa sarili ko. Ano ba yung mga bagay na ginawa ng stepfather mo na sa tingin mo ay parang mahihirapan ka kaya ka nagkakaroon ng anxiety o doubt sa sarili mo kapag ka ikaw ay pumasok sa isang relationship, Darwin? Ano po? Kasi na po yung nag-alaga po sa akin nung time na nagkaroon po ako doon po ako sa hospital po nagkasakit po ako. Tapos siya rin po yung nagbibigay po sa amin ng mga pangangailangan namin. Kay todo puyat po siya. Tsaka ano? Yung mga po. Yung magiging responsable na po. Yan, Darwin. Naiyak na po. Itong si Darwin, ano? Pero alam mo, Darwin, bakit ka naman matatakot sa responsibilidad na darating sa buhay mo? Ano ba ang pumipigil sa'yo? Yung mga naging pagkakamali ko doon sa stepfather ko na pinagsisihan ko po. Sorry po kuya po.
Tibale Darwin, nauunawaan ka namin, ano? Sabi mo nga ay wala na yung stepfather mo, pero sa ikinuwento mo sa amin na appreciate mo yung mga ginawa niya sa'yo na pagtulong at pagiging responsable para sa inyong lahat, sa pamilya. Na kung sakasakali nga at baka dumating ka sa puntong yun sa buhay mo, wala namang makakapagsabi, natatakot ka na baka hindi mo mai-provide yung ganoon din na serbisyo sa pamilya o sa karelasyon kung sakasakali. Yun ba ang kinatatakot mo, Darwin? Tama? Opo. Oo. Okay. Ganito kasi, Darwin, ano, hindi magkakaiba naman ang palad natin, ang kapalaran ng bawat tao. Ikaw, na-appreciate mo yung tumayo na tatay mo. Nasaan ba yung biological dad mo? Ngayon po, nasa Bulacan na po. Pero hindi ko pa nako-contact ngayon. Hindi ko rin po alam kung nasaan. Sa Bulacan. Oo. Ayan, pero itong ang stepfather mo, kumbaga ay tumayo bilang bayani sa inyong pamilya. Itinaguyod pa rin kayo kahit na mahirap. Tama? Opo. Oo. Alam mo, kung lalakasan mo ang loob mo, may mga laban kasi na kailangan, mga hamon ng buhay na hindi karuwagan kung aatrasan natin, lalo't hindi talaga natin kaya. May mga ganyan 'di ba? Pero meron naman yung mga laban na kailangan talaga ay sumuong ka. Kailangan forward lang. 'Di ba? Tuloy lang. Mahirap pero kakayanin. It's just a matter of making the right decision. Or standing by your decision kahit na medyo alanganin ka. Medyo alanganin ka. Kung sa tingin mo ay makakabuti sa'yo at sa mga taong nasa paligid mo, sige, at wala ka namang inaapakan na iba, sige lang, tuloy lang. Pero kapag ka alam mong mali, o kaya alam mo na sa una pa lang, dehado ka na, pwede ka namang, hindi ito para sa akin. 'Di ba? I don't want this responsibility. Ayan, pero kailangan talaga lagi tayong may baong lakas ng loob. Lakas ng loob para magpatuloy sa laban at lakas ng loob para umatras sa laban na hindi natin kayang panalunan. Parehas yan na nangangailangan na buo ang loob mo para wala kang regrets kung sakaling ikaw ay aatras. 'Di ba? At ganun din, hindi ka naman din mafu-frustrate ng ganoon kung pipiliin mo na sumubok, na umabante doon sa mga hamon ng buhay na 'yan. Kaya ikaw Darwin, pakikipagrelasyon pa lang. Sa ngayon wala kang girlfriend. Merong kang naging girlfriend, medyo napagsamantalahan ka pa. Hindi nga medyo kasi naka 11,000 ka sa first 5 days. Okay? Napunta ka lang sa maling tao. Pero yung idea mo na magkaroon din ng karelasyon, tama lang yun. Darwin? Tama lang yun. Kaya nga nandyan tayo sa dating stage. Tsaka kapag ka nagde-date pa lang kayo, huwag ka namang gastos ng gastos. Baka ikaw rin kasi, pasikat. Hindi ka ba pasikat, Darwin? Slight po. Slight. Yung pasiklab. Ganyan tama lang yung medyo hinay-hinay ka lang rin. Parang mas ang pagtuunan mo ng atensyon at ng lakas mo ay kung papaano mong kikilalanin yung makakarelasyon mo o yung nililigawan mo. Hindi sa kung ano ba ang kaya kong ipasikat sa kanya, ano ba ang kaya kong ibuga na may pera ako ganito, ganyan. After all, hindi naman sa material na bagay na i-impress ang isang tao. Yung tunay na magmamahal sa'yo, hindi sa mga material na kaya mong ibigay, kundi doon sa emosyon na kaya mong i-share para sa kanya at doon sa understanding, sa pag-unawa mo rin, doon naman sa emosyon niya. Opo. Ganoon yun, Darwin. Take it easy. Huwag kang nag-overthink. Mga bagay na hindi pa nangyayari, iniisip mo na. Paano ka paano ka makakausad sa buhay niyan? Okay? Opo. Mas maganda yun. Yung kanina, yung kinuwento mo sa amin, na natatakot ka, yes, na saluhin o baka mangyari sa iyo yung nangyari sa stepfather mo. Pero buti nga ikaw, merong sample
Ha? Meron kang, anong tawag mo rito? Meron kang modelo. Ha? Kung papaano niya inilaban, kung papaano siya nagtiyaga para maitawid kayo doon sa problemang yun. Di ba meron ka? Alam mo, at least, kahit papaano, kung ano ang gagawin. Kung sakali may dumating na, yan, sabi mo nga, nagkasakit ka, pero sige, tuloy lang siya, alaga pa rin sa inyo, meron kang modelo na tinitignan, ha? O, hindi katulad nung iba na talagang wala silang kaalam-alam. Kapag ka dumating problema, hindi naman, yung tatay ko, irresponsable. Di ba? Sasabihin ng iba, ganyan, hindi ko naman nakita nanay ko na nagtiyaga sa amin. Pero ikaw, meron kang ganoon. Ha? Bentahe mo yun. Advantage mo yun, Darwin. Kaya huwag kang matakot. At habang tayo'y tumatanda, mas dumadami ang mga responsibilidad natin. Ganun yun. Tanggapin mo yun. Okay? Opo. Oh, meron ka bang gustong sabihin sa magiging future jowa mo naman, Darwin? Sa magiging future girlfriend ko po, kung kung sakaling magtatagpo man tayo ng landas, handa ko kitang makilala, at kung magkatuluyan man tayo, tatanggapin kita ng buong puso, at handa kong maging responsable sa magiging future natin. At kung hindi naman, salamat na rin dahil nakilala kita hindi lang bilang isang kaibigan, kundi isang tao na maaari kong makita sa mga susunod pang mga makarelasyon ko po. Yan. Pero ang pinaka-importante rito, Darwin, dahil maganda ang mga intensyon mo sa susunod mo ang makakarelasyon, bigyan mo na rin ng mensahe yung lumang sarili mo. Magpaalam ka na sa kanya dahil yung lumang ikaw, yun yung takot sa responsibilidad, yun yung duwag, yun yung okay nga, gwapo nga ako kaso mahina naman ang loob ko eh. 'Di ba? Nag-overthink ako, magpaalam ka na. Doon sa mga characteristics mong yun. Kaya sige, bigyan mo ng mensahe at bigyan mo na ng tuldok yung lumang ikaw. Darwin, go! Sa lumang ako, gusto ko nang makalaya sa kadena ng nakaraan, sa mga bagay na mga hindi ko nagawa, mga bagay na pinagsisihan ko, at sa mga bagay na hinalimutan ko. Dahil gusto ko nang bumangon at makausad bilang bagong ako at hindi na lumilingon sa kulungan ng kahapon. Yun lamang po, Kuya Poy. Maraming salamat sa iyo, Darwin, At sana nga po, itong akala natin ay simpleng kwento lamang ni Darwin, minsan akala natin mali yung tao na nakarelasyon natin, minsan akala natin ay hindi tayo matsyempo-tsyempo doon sa tamang tao na deserve natin. Pero minsan ho talaga ay parang tayo si Darwin, na kahit sinong tao ang itapat mo, itabi mo, ipagkarelasyon mo, hindi ho talaga uubra. Dahil tayo mismo sa mga sarili natin ay meron tayong duda o kaya naman ay wala tayong kabilib-bilib. Sabihin na nating inaatake tayo ng kahinaan ng loob sa ating mga sarili. Kaya mas maganda na bago natin ibahagi ang pakikipagrelasyon sa ibang tao, ay maganda rin ang ating relasyon sa mga sarili natin. Sa oras nating 12:41, dyan na nga po natin tatapusin ang ating H2H Confession. Love Question of the Day.
Isang mabilisang love question of the day. Ano nga ba ang gagawin mo kung pagod ka ng magmahal? Alam nyo, nakakaaliw, pero yung iba talagang makaka-relate ka, no? Sa mga kasagutan natin, pwede nyo pong i-review ang mga sagot ng iba pa nating mga kapatid sa comment section sa ating FB Live sa love question of the day. Pero ito, babasahin ko ang ilan. Sabi ni Rodney Ababaw, sisikapin kong gawin ang nararapat marahil kapag pagod na tayong magmahal. Pag-usapan ng masinsinan at kailangan muna na ipahinga ang puso at isipan nang hindi pabigla-bigla ang desisyon. Isama lagi ang Diyos sa relasyon para manatiling buo ang pagmamahal. Samantala, itong si Business Minded PH, sabi niya, love yourself first para makabuo kang muli. Okay. Hindi pala makabuo. Para mabuo kang muli. Ganoon. Magpahinga. Ayan, si Olive Enriquez, sabi niya, ipahinga mo na muna ang puso mo. Mag-focus ka sa work at i-improve ang sarili. I-enjoy ang pagiging single, mamasyal with family or friends, maglibang, and be happy. Ayun. At syempre, sa iba pa nating mga kapatid, ano? Oo, ayan. Sabi ni Marco Fuentes, simple lang. Kapag kapagod ka na magmahal, magpahinga. Sabi ni Malu MV, mag-mountain climbing. Pagdating sa tuktok ng bundok, humiyaw ng malakas to release the pain. Ganyan. Merong mga, tama naman po yan, maghanap kayo ng panibago ninyong hobby. Yung iba nagja-jogging, yung iba nagwo-walking, yung iba kung ano-ano mga sports ang sinusubukan, bakit hindi? 'Di ba? Pagod ka na magmahal eh. But sabi nga not necessarily wala kang karelasyon, kundi sandali lang. Ako naman muna. Yung gusto ko na munang gawin. Para lang ma-replenish yung aking energy tank. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, tutal niloko at sinaktan din naman ako, bakit hindi ko na lang din i-expose ang ginawang kahayupan sa akin at kataksilan ng sarili kong mister. Bago ko pa man ipagpatuloy ang aking storya sa araw na ito ay umaasa ako na sana ay may makuha kayong aral sa isa sa pinagdaanan kong pinakamalaking pagsubok na dumaan sa aking buhay. Ako nga pala si Ellen, 35 years old, mula dito sa Nueva Ecija. 6 years na akong married, Kuya Poy, sa asawa kong si Luis. At sa 6 na taon naming relasyon ay maswerte kaming biniyayaan ng kambal na anak. Bata pa lamang kami ni Luis ay kilala ko na siya dahil nasa iisa lamang kaming church na kinabibilangan. Kaya nga maski ang ibang miyembro ng aking pamilya ay kilala rin siya. Sabi ng ibang taong kilala namin na parang we belong together. The exact opposites, pero kami talaga ang para sa isa't isa. Kalug ako, tahimik naman siya. Kaya nga after 13 years of being friends, ay naging lovers na nga kami ni Luis. Nilevel up na namin at nagdesisyon na rin eventually na magpakasal. Nagtrabaho ako as a party planner sa isang maliit na kumpanya. Madalas birthdays ang nagiging kliyente namin habang ang asawa ko naman ay nagtatrabaho sa isang BPO company. Sa loob ng aming pagsasama ni Luis, ni minsan ay hindi ko siya nakitaan o wala siyang history man lang ng cheating. Noong friends pa lamang kasi kami ng mister ko ay kilala ko na siya as torpe. Yung tipong irereto o ipakikilala namin siya sa ibang girls noon kasi minsan iniisip ko na rin na may pagkabading siya. Not until isang church activity nga brought us together intimately. Doon ko nalaman na parehas kami ng morals, parehas din kami ng foundations. Perfect, kumbaga, ang masasabi ko para sa aming dalawa. At pagkatapos nga ng 3 taong marriage naman namin, Kuya Poy, ay bigla na lang nagbawas ang kumpanyang pinapasukan ni Luis at kasama siya sa mga natanggal. Maraming beses na sumubok si Luis sa iba't ibang mga kumpanya sa pag-asang magkaroon na siya ng trabaho hanggang habang naglalakad-lakad kami sa Pasay sa pag-asang may mahanap kaming papalit sa dati niyang hanap buhay ay nakatanggap kami ng tawag mula sa isang kumpanya. Ayon sa nakuha naming message ay nakapasa raw ang asawa ko as call center agent kaya sobrang proud naman ako sa achievement na yon ni Luis. Akala ko magiging okay na ang lahat, Kuya Poy. Isang anonymous Facebook account ang nag-message sa akin.
Inamin na nag-message sa akin na live-in partner daw siya ni Luis. At ang rason kung bakit niya naisipang i-message ako ay dahil concerned lamang daw siya para sa akin. Siyempre hindi ako naniwala dahil alam kong never din namang na-late sa uwi sa trabaho si Luis. May access din naman ako. Sabihin na nating full access sa cellphone ni Luis at sa lahat ng social media accounts niya. If may mag-message man sa kanya ay ako rin ang unang makakapansin nito at pwede ko rin itong i-check anytime. Kaya hindi ako naniwala agad sa babaeng nagpakilalang kerida raw ng mister ko. Pero ang gumising at bumuhay sa dugo ko, Kuya Poy, ay ang pag-amin sa akin ng babaeng yun na sa overtime work at ang lingguhang team building ng kumpanyang pinapasukan ni Luis, ginagawa nila ang napakalaking kataksilan sa aming pamilya at kanyang asawa. I never questioned him for that. Hindi ko rin binibilang ang sahod niya o sinisilip man lang ang payslip ni Luis. Binigay ko ang lahat ng freedom sa kanya. Ang gusto kasi ni Luis, ma-establish ang trust sa pagitan naming dalawa. Nadiskubre ko rin, Kuya Poy, na ang kabit ng mister ko ay may mga anak din pala. Mabuti na lamang at may savings ako at todo kayod ako sa trabaho kaya nakakuha ako ng kasambahay. Dahil sa nangyari, ay dito na rin ako nagdesisyong palayasin si Luis sa aming pamamahay. Walang anumang pag-aalinlangan, Kuya Poy, ay nagawa ko ang desisyon na yun. Ayoko na kasi ng drama at mahaba pang paliwanagan. Kasi ganun din naman yun. At hindi niya na mababago pa na niloko niya talaga ako, Kuya Poy. Ang tanong ko lang sa mga oras na ito ay kung meron ba talagang secret app sa phone na pwede kayong mag-usap discreetly. Nahihiwagaan kasi ako kung saan sila nag-uusap ng babaeng yun. Never din kasi niyang itinago ang telepono niya. Sobrang curious talaga ako. Grabe lang rin ang pagka-stealth ng communication nila. And I give them credit for that. Ang wish ko lang kay Luis ay sana masaya siya raising other woman's children while I enjoy my twins alone. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya sa araw na ito. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Ellen. Dear Kuya Poy, Ellen, kapag galit na galit ka pa sa natuklasan mo tungkol sa kataksilan o sa kasinungalingan na nakarating sa iyo tungkol sa asawa mo, natural talagang akala mo ay tama na ang lahat ng magiging desisyon mo at lalo na nga ang initial reaction mo. Pero katulad nitong pag-expose mo sa mister mo na sinasabi mo nauunawaan natin yan dahil sa galit. Pero isipin mong mabuti ang mga susunod mong hakbang, isipin mong maigi at ng kalmado. Kapag kasi galit ang isang tao, nagiging pabigla-bigla sa judgment. Hopefully, wag naman umabot na kailangan pa talaga siyang siraan sa harap ng maraming tao. Mind you, Ellen, siya ang ama ng mga anak ninyo. May relationship din silang masisira bilang mag-aama at may imahe ng ama na masisira sa mga bata that may affect them in the future. Hindi ko sa pinoprotektahan ng kataksilan o hindi kataksilan ng asawa mo. Ang pinupunto ko dito ay dapat isipin mong mabuti at kalkulado ang bawat hakbang na gagawin mo. Okay? Ayan, for better judgment, Ellen, control your emotions. Hindi mo pa nga napapatunayan kung totoo ba o baka may naninira lamang, merong nababaliw sa asawa mo na nag-message sa'yo. Pakinggan mo naman yung asawa mo dahil sabi mo, wala na mahabang usapan, ito na yon, ito na yon. Hindi ganyan. Okay? For better judgment, control your emotions. Matuto ka ring makinig. Hindi natin alam kung totoong kataksilan o kasinungalingan lang ang bagay na nakarating sa'yo. Okay? Kaya naman sa oras na ito, dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Samantala, i-announce nga natin ang dalawang winners ng 250 pesos na prize natin kay Lovely Madrigal ng Louisiana, Laguna at ganun din kay Grace Ranes. Congratulations sa inyo. Tag 250 kayo. Paano? Bukas po ulit. Magkarinigan tayo alas 12 ng tanghali dito sa ating programang H2H Heart to Heart. Nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.